Kawawa naman yung bata, gusto ng Christmas tree. Ano? Kamal pala naman. Kala mo may mura pa sa mundo ah. Ano? Hindi kang Christmas tree mo. Hi guys! For today's vlog, samahan nyo kaming bumili ng Christmas tree dahil ito ang pinaka-request ni Daddy ngayong Pasko na to. Gusto niya daw tong taon na to merong Christmas tree sa bahay. So syempre for the first time na magkaroon ng Christmas tree, push natin yan Daddy. At ayun na nga guys, nakarating na kami dito sa Lancaster Shopwise. Dito kami bibili ng aming Christmas tree. So ayan nga, pagbungad pa lang may makikita ka ng Christmas tree. Alam nyo kapag si Daddy ang kasama kong mamili, Diyos ko, umaabot kami niya ng 10 years. Kasi matagal talaga siyang mamili. Masyado siyang mabusisi, masyado siyang mapili. At higit sa lahat, kung ano talaga yung gusto niya, yun yung hinahanap niya. Paano kapag wala, diba? Unlike katulad ko kapag bumili ako, okay na yan, pwede na yan, yan na yun, yan na yan. Yan na yung bibili ko. Eto hindi, masyado talaga siyang mabusisi. At dito nga kami unang pumili guys. Dito siya unang nagche-check yung mga Christmas tree na merong mga base sa ilalim. At saka sila yung tinatawag na Christmas tree na slim type. Ito yung bagay na bagay sa bahay namin kasi hindi naman ganun kalaki ang bahay namin. So kailangan petit lang yung pinaka Christmas tree at hindi siya bulky tignan. At dahil katulad nga ng sinabi ko masyadong mabusisi ang asawa ko, syempre for the videographer lang ako ngayon for today's video. Susundan ko lang siya kung saan siya pupunta at kung anong gusto niyang kuhain or tignan. So ayan nga, pa video lang ang tita nyo. Kasi naman si Habi pa rin ang magde-decide niyan kung ano talaga yung gusto niyang kuhain. Pero alam niyo ba guys, habang pinipilm ko to o habang sinusundan ko yung asawa ko sa pamimili niya ng Christmas tree at mga decoration para sa Christmas tree, medyo kinikilig ako or naaawa ako sa kanya. Kinikilig ako kasi syempre kalalaki niyang tao pero big deal sa kanya ang pagkakaroon ng Christmas tree sa bahay. Naaawa ako kasi guys, alam niyo ba, 7 years yang nasa ibang bansa, parehas kami, na kapag nagpapasko kami sa Taiwan noon, ang ginagawa lang namin, magluluto lang kami ng isang ulam, tapos kinagabihan matutulog na, tapos papasok na kami ulit sa trabaho. Ganun lang guys ang buhay ng mga OFW, kaya ang nangyayari guys, hindi talaga namin na-appreciate ang Pasko noon. Tamang padala lang para sa pamilya, para may panghanda sa Pilipinas, pero kami dun sa ibang bansa, talagang natutulog lang kami guys, literal na natutulog lang kami, tapos kinabukasan papasok. Wala naman kasi dong holiday. Unlike katulad dito sa Pinas, kapag mga ganyang okasyon, meron talaga tayong tinatawag na holiday or nakakapagbakasyon tayo kahit ilang araw kasi mandatory naman yun dito sa labor natin sa Pilipinas. Kawawa naman yung bata, gusto ng Christmas tree. Ano? Kamal pala naman. Kala mo may mura pa sa mundo ah. Ano? Hindi kang Christmas tree mo. At dahil hindi pa nga nakakapili si Daddy, patuloy pa rin kami sa pag-iikot at pamimili ng Christmas tree. So ayan, mamili ka ng maayos kung anong gusto mo kasi nag-iisa lang ng Christmas tree yan habang buhay, yan na ang gagamitin natin. So diba, namamahalan siya sa Christmas tree, sabi niya eto na lang daw na maliit na Christmas tree na to. Oh my God, talaga nakakaloka. Pero guys, so tignan nyo yung ganitong malaking Christmas tree. Eto ay 8 feet guys, pero nagkakahalaga siya ng 6,000 pesos. Christmas tree lang yan ha. Tapos ang iniisip nga ng ibang dicer is together na yan with the decoration. Hindi kaya no, ayan no, 6,400 lang ang price niya tapos sasabihin kasama na ang buong decoration dyan. Hindi guys, kaya kami dyan nabudol. Kasi eto sana ang una naming bibilihin, worth 4,500. 4,800 lang siya. Ayan, kasama na daw yung display. Sinabi siya ng dicer. Pero sabi ko dati akong dicer sa mga mall kaya hindi ako naniniwala na together yan sa ganyang halaga. Syempre, yan na yung bibilin namin agad-agad, diba? Sobrang mura. Sa kulang-kulang 5,000, kompleto ka na ng decoration. Sabi ko, pakicheck sa talagang dicer niyan para malaman natin kung talagang yan ang price niya. At hindi nga ako nagkamali guys, talagang mali ang price na binigay nila dahil yung isang buong Christmas tree na yun ay nagkakahalaga na siya ng 29,000 guys. Kaya napagdesisyonan namin ni Daddy na dito na lang kami kukuha sa Christmas tree na talagang bear type pa siya o ito rin yung tinatawag na slim type. Dito na kami pipili para kami na lang ang kukuha ng mga ipang de-design sa kanya na accessories. Katulad neto, namimili na kami ng Christmas light para sa ilalagay naming Christmas tree. So, ang kinuha pala namin guys is 7 feet
tall siya na Christmas tree pero slim type siya. So siya yung mas nababagay sa aming bahay kasi hindi naman ganun kalaki yung bahay namin masyado. At dahil nga bear type na Christmas tree ang napili namin, for the pili na ngayon si Daddy ng kanyang mga Christmas balls na ilalagay sa Christmas tree na pili niya. So ayan nga guys, dinedemohan siya ng dicer kung ano yung magandang i-design. Pero lahat naman ng desisyon niyan is na kay Daddy pa rin kung ano yung magandang i-design sa Christmas tree na pili niya. So hinayaan ko lang talaga si Daddy mag-decide kung anong gusto niya. Namimili si Master. Ito na. Check nyo na lang po. At dahil nakapili na nga si Daddy ng mga Christmas balls niya, alam nyo ba ang kulang na lang is gusto niya lagyan ng star yung taas ng Christmas tree. So ayan nga guys, wala kaming star na nakita kaya tignan nyo yung tinatry niya oh. Kumuha siya na parang bulaklak tapos ilalagay niya. Kunyari daw, ayan yung star. Daddy, ang tsaka tignan, sabi kong ganyan. Hindi siya bagay Daddy. Maghanap na lang tayo sa ibang mall para makakita tayo. Happy ka na? Happy ka na ba? Pinagbibili mo. At dahil nga maasikaso yung dicer na nag-assist sa amin, hinanapan niya ng star si Daddy. So ayan na nga, nakakita kami ng star sa ibang consignment, nagtingin yung dicer. At sa wakas guys, nakumpleto na din yung mga kailangan ni Daddy sa kanyang Christmas tree. So eto na nga guys yung mga napili niya. Tinesting na ang ating Christmas tree kung kumpleto ba yan ng parts. Dinagdagan niya pa nga yan dahil piling niya nga daw is kulang. Tapos bumili pa siya ng garland. So ayan nga guys, kumpleto na kahit papano, makakaraos na. At tapos na ako mag-video dito. Person. Happy na ang person. At dahil sinamahan ko siya at ako'y napagod kaka-video at kakaikot, wala naman akong binili. Hindi pwedeng wala tayong for the libre guys. Kailangan pakainin mo ko Daddy. Since mansari natin ngayon, no, kailangan natin i-celebrate ang ating pagmamahalan. So nagpalibre ako ng Buko Express, yung Buko Pie na tinatawag. Grabe guys, sobrang sarap ng Buko Pie dito kasi talagang ang kapal ng buko niya guys. At syempre dahil parang nagde-date kami ngayon for today's video, gusto kong maging sweet-sweetan sa kanya pero hindi ko siya makausap ng matino kasi nakatulala siya. Iniisip niya siguro kung anong design ang gagawin niya sa kanyang Christmas tree, kung sakto na ba yung mga napamili niya or hindi. So ayan, kahit anong gawin kong pa-sweet, talagang tulala ang lolo nyo dahil nga sa kanyang Christmas tree. So sabi ko sa kanya, kiss mo na lang ako, kiss mo yung Buko Pie. So ayan nga, ganyan nga ako ka-arte guys, wala kayong magagawa. At dahil tapos na nga kaming mamili at magmerienda, so for the uwian na ngayon ang person. At ayan nga yung asawa ko, may pasayaw-sayaw pa siya dahil talagang kinikilig siya sa kanyang Christmas tree. At dito nga guys, natatapos ang vlog namin for today's video sa pagbili ni Daddy ng Christmas tree. Abangan nyo guys sa mga susunod kong vlog kung paano to aayusin ni Daddy at ano ang magiging outcome niya kapag nakatayo na siya sa aming sala. Thank you guys for watching and advance Merry Christmas to all of you. Stay safe everyone!